start. Finding magic in the days and nights as they're unfolding. Writing stories with the stars. And the morning speaks to these open dreams, and we're right where we belong. I'll go anywhere with you, in the sunlight or underneath the moon. All we have is enough. Take my hand, darling, we were born to run. It's all waiting for expectation.
It's a blessed day po, no, na kung saan po we will witness yung pong pag-iisang dibdib ng ating pong kaibigan, kapatid, anak, of course, kay Patrick at saka kay Myra. Alam niyo po, this is a very special day for this wonderful couple na kung saan we will go and witness to see the goodness of God sa buhay po nila. Amen? So sa oras po na ito, this wedding, we will continue to celebrate, of course, in the presence of God and of course, sa presensya po ng bawat isa. Amen? So ngayon pong hapong ito, before we start our wedding for this lovely couple, sino man po dito ang tumututol, ay magsalita na kayo. Otherwise, you will hold your peace. At wala pong tumututol. Praise God. Yes. Wala pong tumututol. Hallelujah. Okay, tayo po'y maupo. Dearly beloved, we are all gathered here in the presence of God and His people to join Mr. Patrick Juan and Miss Myra Flores in the holy state of matrimony. Marriage is an honorable state instituted by God. It signifies the mystical union that between Christ and His church, which is Christ adorned and sanctioned with His holy presence. We wrote this Christ Paul to honorable among all men, and therefore it is not by any to be entered into advisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, into His holy state, that this person present come and now be joined. So sa pag-aasawa po, as we declare this afternoon, na kung saan po marriage, it's a gift from God. At ito po ay isang mahalagang desisyon ng bawat isa. Kaya ngayon po, ito po ay i-witness natin, of course, sa presensya ng Panginoon at sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Kaya yung pong pag-aasawa, hindi lamang po yun basta nagustuhan lang po natin, kundi ito po ay, of course, pinag-pray po natin. At the same time, si Lord po, ibinigay niya po yung the best partner na makakasama mo sa habang buhay. Amen? Kaya ngayon pong hapong ito po ay pag-uusapan natin at pag-aaralan po natin na ito pong marriage ay napakahalaga sa mata ng Diyos. Amen? Ito po ay binigay po sa atin ng Panginoon para po lahat po tayo ay magsaya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, God bless you. Yan. Yan. God bless you. God bless you. Kasi po, si Lord po ay mabuti, siya ay mabait, siya po ay mapagmahal. At isa po kayo doon, ako, tayo po, naka-witness sa pag-iisang digdib ni Patrick at ni Myra. Amen? So ngayon po, as we start po ang ating gawain, tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat sa hapong ito na ipinagkaloob mo kay Patrick at kay Myra. Lord, we thank you for your goodness and your faithfulness. Truly indeed, you're so good sa kanilang buhay at yung katapatan, O God. Sa oras na ito, patuloy po namin na kayo lang po ang magpala simula sa oras na ito hanggang sa gagawin pa po namin hanggang sa susunod na tatahakin po ni Patrick and Myra. Salamat o God, dalangin po namin, banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na mangusap at patuloy kayo po ang ami pong maitaas sa oras na ito at pagpalain mo po ang pag-iisang dibdib ni Patrick at ni Myra, O Lord. Salamat, maging po sa mga kapatid po namin na nandito, mga kamag-anak, pamilya. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa at kayo lang po ang maitaas. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po ay babasahin po natin ang salita ng Diyos para po kung ano pong binigay na instruction ng Diyos para po sa atin. At sa mga po mag-asawa, at sa po may plano pang mag-asawa po na mga single po dito, at hayaan po natin ang salita ng Diyos ang magbigay po ng mensahe sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 21 to 33. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourself to your own husband as you do to your Lord.
For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which is the Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. Husband, love your wives, just as Christ loves the church and give himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and the present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. For we are member of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is the profound mystery, but I am talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loved himself, and the wife must respect her husband. Amen. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. So mga kapatid ko po, mga tatay, mga nanay, at yung pong mga bisita po na nandito, alam niyo po, ang Diyos po, kaya po sinabi kanina, ay napakabuti niya. Katulad po ng pag-iisang digdib, ang nag-originate po ng wedding, ay first day of wedding ay ang God po. Kung paano po, during the creation, from the Genesis, na si Adam and Eve, na kung saan po ang Diyos po natin, na kung saan dati po mag-isa lang ang tao through Adam, pero nung nakita po ng Diyos na hindi pala maganda na mag-isa lang ang tao, kaya po nilikha niya po si Eva or si Eve. Ngunit po, ang nangyari po doon, nung sila'y pinagpala ng Diyos, sila po ay merong communication sa Diyos na kung saan ang Diyos at ang tao ay nag-uusap po sila. Amen? Direct relationship. Ang tawag po doon ay relationship with God. Na kung saan po, nung hindi pa po nagkasala ang tao, ay yung pong ang Diyos at ang tao ay direct communication. Pero dahil po sa kasalanan, through disobedience, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Pero ito po ang good news po mga kapatid. Sa Revelation po o sa book ng Pahayag, ay nandun po na yung groom ay ang ating Panginoong Jesucristo. At yung bride, alam niyo ba kung sino yung bride? Tayo po ang bride. Amen? Tayo po yung bride na kung saan kahit lalaki ka or babae ka, ang ibig pong sabihin nun, tayo po ay mag-iisang muli kasama po ang ating Panginoong Yesus. At yung pong eternal life na sinasabi po niya ng ating Diyos ay dati through sin, nagkasalang tao, ay naiwalay ang Diyos at ang tao. Kaya po ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi po yung religion, kundi po yung relation. Pwede po yung sabihin, relation. Yan. Relation po sa ating Panginoong Yesus. Na kung saan ang ating Diyos Ama, siya po ay ganun na lang ang pag-ibig niya sa atin. No? Gusto niya pong ma-restore kung paano yung union between God and man. At katulad ng pagiging union ngayon ni Patrick at po ni Myra, ganun din po is a significance na kung saan na ang tao kaya pong magpatawad ang ating Diyos. Amen? Ng ating Panginoong Yesus, siya po ay namatay para sa atin. Amen? Na ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. Sabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino po ang anak niya? Sige po, sino po pangalan ng anak niya? Si Jesus Christ. At kung sino man tumanggap sa Kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life po ang promise po niya. Yun po ang binibigay. Kaya sabi po ng Diyos, through the sin of man, but through God and His Son, nagkaroon po ng reconciliation. Kaya ngayong oras po na ito, kung paano po ang binibigay ng pag-ibig ng Diyos ay yung reconciliation natin para sa Kanya. Na kung saan, sabi po ng salita ng Diyos, sabi po niya, no, I am the way,
the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yun po sinasabi ni Jesus. Kaya dito po, hindi po religion ang ino-offer po ng ating Diyos ngayon, kung hindi relasyon na magkaroon po tayo na yung pangako ng Diyos ay eternal life para sa atin. Amen? Ngayong hapong pong ito, as we proceed, gusto niyo po bang tanggapin ang ating Panginoong Yesus as eternal life na ino-offer niya po sa atin ngayon? Amen? Pwede niyo po bang pakitaasan yung kamay kung gusto niyo tanggapin si Jesus Christ bilang Lord and Savior? Wow, hallelujah. Praise God. As you raise your hands, I will lead you in prayer. It's a simple prayer. At tanggapin natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior. Sabihin niyo po, Panginoong Yesus, kailangan kita. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoong Yesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Sinasadya man o hindi, salamat po sa iyong kapatawaran. Panginoong Yesus, ako'y nananampalataya na sa pagkamatay mo sa krus, ako'y pinatawad mo na sa aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, simula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Kayo po ang maghari sa aking buhay. Salamat po, Diyos Ama. Amen. 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 Sige po, palakpakan po natin ng ating Panginoong Yesus. Salamat po sa oras po na ito. Kaya lagi po sinasabi na kung saan po, ito pong ay spiritual son and daughter po namin to. Mga anak ko na po sa church, sa Dubai. Nakita ko po kung paano sila lumakad at paano pa sila single that time, naging mag-boyfriend. Kaya nga po sabi ni Paul kanina, ang pag-aasawa kailangan hindi lang basta may isipan mo, kundi meron kang gabay, at the same time, pinag-pray mo para po yung ating pong lifetime decision ay nandun po, hindi tayo magkakamali, kundi gagabayan tayo ng Panginoong Yesus. Amen? Kaya sa oras po na ito, kung paano po tayo nakipag-isang dibdib sa ating Diyos Ama through His Son Jesus. Ngayong oras na ito, nagagalak po ang lahat, maging sa kalangitan, sa langit, dahil po nakaisa po tayo na tayo po ay binigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Kaya nga po yung binasa po natin kanina sa Ephesians chapter 5, na kung saan po yung pag-ibig, kung paano minahal ng ating Panginoong Yesus ang iglesia. Ang iglesia po, hindi po siya yung structure or religion, kundi yung tao. Tao na tinawag ng Diyos, na ibinigay niya ang buhay niya para sa lahat. Kaya ngayon, Patrick, ganun din yon, kung paano yung binasa natin, husband loves your wife. Kung paano inibig ni Kristo ang iglesia, ganun ang pag-ibig na ibibigay mo kay Myra. At the same time, Myra, sabi niya, wives, submit to your husband. So, kailangan po nandun yung pagpapasakop. Hindi po pwedeng dalawang boss sa tahanan. Agree po ba tayo doon? Hindi po pwedeng dalawa yung boss. Ang binigay po dito, ang binigay na kung saan kapamalahan ay yung pong mga husband. Kasi po yung husband, sila po ay tinawag ng Diyos na kung saan sila po ay magmahal sa kanilang asawa at po proteksyonan po ang kanilang mga asawa. Ganon din po ang ating Panginoong Yesus. Yun po ay nag-iingat sa atin, siya ay nagpo-protection sa atin. Amen? Kaya nga po yung marriage, it's very important na holy sacrament at matrimony na kung saan po hindi po pwedeng pag hindi mo na gusto ay aayaw ka na. May kasabihan nga po tayo na kung saan ang pag-aasawa ay hindi po katulad dito na parang kanin na mainit pagka sinubo mo at napaso ka ay luluwa mo. Okay? Ito po ay lifetime decision na kung saan ay kayo'y magsasama sa hirap at ginhawa. And praise God, there is good news because as long as you are with the Lord, na patuloy ang God, ang inihingan nyo ng desisyon at direksyon, gagabayan kayo ng Panginoon. Amen? So katulad po dito sa binasa po natin sa Genesis chapter 2 verse 18, and the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. So makita po natin during creation,
Nakita ng Diyos na malungkot ang tao, kaya nga po nilalang niya po si Eva. Okay, nilalang niya si Eva. During that time po, nung nilikha ang tao, makita po natin, pinatulog po ng Diyos si Adan. At alam niyo po ba kung saan kinuha? Of course, kinuha po yun habang natutulog siya doon sa kanyang rib ni Adan. And then, nung makita po, nagising po si Adan, sabi niya, "This is the flesh of my flesh and the bones of my bones." Alam niyo, napakatalino ng Diyos. Napakatalino ng Diyos kung saan niya kinuha doon sa rib ng lalaki na malapit siyempre sa puso ng lalaki. Hindi po kinuha yung rib o yung buto doon sa paa or sa kamao or sa tuhod. Hindi po. Kinuha po yon dito po sa kanyang ribs. Okay? Doon po kinuha na kung saan para po yung pong babae ay kailangan pong mahalin. Kailangan mahalin yan, irespeto yan, at ika nga po, the bones of my bones and the flesh of my flesh, at the same time, they call him woman that comes from the womb from man. Amen? So makita po natin, kaya hindi mo po pwedeng, eto po, nakakalungkot pong isipin. Alam ko po, I feel you yung mga parents po dito. Meron po kasi na story or some short story na kung saan yung pong mga magulang, especially yung tatay, inalagaan ang kanyang anak. Inalagaan niyang kanyang anak na babae, simula nung bata, nag-aral, pinatapos, mahal na mahal. Pagdating, kung sino-sino lang lalaki daw, na kumuha sa kanila, at the same time, nung naging napangasawa niya, ay sinasaktan at binubugbog lang. Sad to say po, nangyayari po yon. Pero bilang isang parents, masakit din po yon. Masakit po yon na itong mahal mong anak, at the same time, nung nakapag-asawa, of course, dahil meron na silang sariling pamilya, ang nangyari po, dahil po hindi po ganun ang desisyon. Minsan, sinasabihan, binibigyan ng advice, di sumusunod. Pero ang nangyari po, ay yung naging miserable ang buhay may asawa ng babae. Bakit ko po sinasabi ko po ito? Kasi po ito po is reality. Reality po ito na kung saan marami po, yung iba po nag-aasawa without knowing, maisipin lang, or yung mga bata pa sila, di gaano pang alam, or minsan hindi nag-counseling. Ang nangyayari po, nagiging successful ang kanilang marriage. Ang nangyayari po, napupunta po sa paghihiwalay, which ayaw po ng Diyos yon. Hindi po kalooban ng Diyos na maghiwalay ang mag-asawa. Kaya ngayong oras po na ito, para po kay Patrick at kay Myra, at sa mga singles po na gusto po na darating yung time na mag-aasawa po kayo, at the same time yung mga mag-asawa na po, na couple na nandito ngayon, amen, hindi pa po uli ang lahat. Still, nandun pa po ang guidance ng Diyos para sa atin. Kasi po, ang pangako ng Diyos para sa atin ay pawang mabubuti lamang. Amen? Kaya nga po, ang binigay sa atin ng Panginoon dito ay yung ating pagpapahalaga sa bawat isa. Kung paano yung lalaki, mahalin mo ang iyong asawa, at yung babae naman, submit to your husband. Amen po? Ngayon po, sabi po ng salita ng Diyos, nabanggit po doon kung bakit po yung lalaki, sabi niya, they will leave their parents. Okay? Malinaw po dito sa salita ng Diyos, hindi po ibig sabihin, mga parents, nanay, tatay, hindi po ibig sabihin na iiwanan nila kayo, tapos they will not care for you. Hindi po ganun ang ibig sabihin po dito. Sabi niya po rito, basahin ko po dito. Sabi niya po rito, no? In the book of Genesis chapter 2, 22-24, this is, therefore shall man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Amen?
Ang ibig po na pong sabihin po dito, mga tatay, nanay, sila po ay bibigyan nyo po ng authority na sila po ay magkikreate ng kanilang bago nilang pamilya. Na kung saan, parents, ginawa nyo na po yung kung paano sila pinalaking tama, kung paano po yung sila'y hinubog, of course, sa pagkikipagkapwa-tao, at the same time, yung pong may takot sa Diyos. So ngayon po, as they cleave to each other and they leave their parents, para po makagawa sila ng bagong pamilya. Na binibigyan niyo po sila ng trust, na kung paano kayo naging magandang magulang, ehemplo sa kanila, sila rin po ay palalakihin nila ang kanilang magiging anak at magiging pamilya, naging modelo po kayo sa kanilang buhay. Amen? Kaya nga po, ang ibig po sabihin po nito ay magagawa po sila ng sarili nilang pamilya at sila po ngayon ay gagabayan ng Diyos at darating ang panahon na sila ay magkakaanak at ang magiging anak nila ay ganun din po at magkakaroon ng sariling pamilya. Kaya sa ating pong mga parents, palakpakan po natin ang ating mga parents. Parents po ni na groom at parents po ni na bride na kung saan ay they raise their son and daughter na kung saan po na talagang how they become right now because of them. Amen? Yung po mga ninong, yan, mga ninong at ninang, kayo rin po na nandito ngayon. Alam niyo po ba, kayo po ay mayroong magandang role sa pamilya po. Okay? Na kung saan it might be, yung iba po, maaaring ninong sa ninong or ninang, or yung iba naman po, malapit sa family po ng parents, ng mga groom and bride. Ibig sabihin, meron po kayong significant role na kung saan sila po ay aalalayan nyo rin kung sakali po na magkaroon ng conflicts or situation, nandun po yung mag-a-advise po tayo na kung saan for better po at para lalo pang tumibay ang kanilang pagsasama. Amen po? Na kung saan meron pong time na yung kanila pong pagsasama bilang mag-asawa ay nakagabay po kayo. Amen? Kaya kayo po ay nandito ngayon dahil alam po namin, kayo po ay may magandang role na maitutulong kay Patrick at kay Myra. So palakpakan po natin ang ating mga ninong at ninang. So maraming pong salamat mga parents at mga ninong at ninang. So ngayon, sa ating mga couple, sa ating couple na nandito ngayon, so lagi niyong tatandaan, pati yung mga paalala ng mga magulang ninyo, at the same time, yung counseling, marriage counseling natin, yun lang importante natin na kailangan natin gawin ay yung pagmamahalan sa isa't isa. Amen? At the same time, yung as the word says here, Patrick, okay? So kailangan yung pagmamahal mo sa iyong magiging kabiyak na si Myra ay ika nga kung sinasabi nilang walang forever, hindi, kay Lord may forever. Amen? Naniniwala po ba kayo kay Lord may forever? Yes, kay Lord po may forever. Maybe this sa sitwasyon na meron ngayon, hindi po walang forever ang sinasabi, pero pagka na kay Lord po tayo, merong forever. Amen? And of course, Myra, okay? So kailangan andun yung respeto mo kay Patrick. Mahalaga po kasi sa lalaki, kailangan po yung respeto, kailangan, lalo na pagka nasa mga kaibigan niya yan, hindi po pwedeng sisigaw-sigawan mo yan. Kumbaga, yung respeto ng lalaki nawawala. Basta nandun yung love and respect sa bawat isa. Amen? At the same time, ito lang po yung may bibigay ko ngayon. Okay? Itong keys to happy marriage. Para sa ating lahat po dito, kahit po yung mga nanditong couple. Okay? Ano lang po, yung pong TLCR. Yung tender loving care. Okay? Tender loving care. Pero ito po yung T, yung pong trust. Kailangan yung trust. Yung tiwala sa bawat isa, hindi laging nagdududa. Okay? Kailangan laging honest tayo sa isa't isa.
Amen? So lalo na kayong dalawa, kaya basta pagtiwalaan ninyo ang bawat isa. And then yung love. Yan, yung love. Piliin natin ang magmahal. Amen? Instead of hatred, instead of bitterness, you choose to love. And then po yung communication, napakalaga po ng communication. Kailangan po yung communication nyo sa isa't isa. Nabanggit ko nga sa inyo, pagka, halimbawa, anong nangyayari sa trabaho mo, sa trabaho ni Myra, open to each other. Kahit po yung bawat isa po rito. Tapos po, eto, sinasabi ko po to lahat, no? Andito po yung mga couples, no? Tsaka po yung mag-asawa, no? Na matagal nang nagsasama. Praise God po. Kung nagsasabihan po kayo ng I love you, praise God, sabihin nyo pa rin yun. Araw-araw, pwede pa rin po kayo magsabing I love you. Pero magsabi po kayo ng I love you doon sa asawa po ninyo, no? Kailangan po yon, marinig po natin, wag po tayong mababado yan, or mahal kita, or kanuman yung tawagan ninyo. Importante po yung love at saka yung communication. Yung bago papasok sa trabaho, or pagdating sa trabaho, kumusta, tapos updates, para mahalaga po yung communication ng bawat isa. And of course, yung R, yung pong respect. Yung respeto sa isa't isa. Napakahalaga nun. So bilang isang babae, irerespeto mo rin siya, Patrick. At Patrick, bilang isang lalaki din, Myra, irespeto mo rin si Patrick. Amen? So ito pong share ko lang po sa inyo, no, pagtatapos po ng ating encouragement sermon for the couple, ay yung tinatawag na marriage triangle. Marriage triangle in a sense na si God po, si God ang nasa taas, tapos nasa baba po yung couple. Nasa kaliwa yung husband, nasa kanan yung wife. So marriage triangle po siya. Si God, si husband, at saka si wife. That's why the more closer na si husband and wife na lumalapit sa Diyos, the more closer na sila ay lumalapit sa isa't isa. Si God, na siya po ang pinaka-center ng marriage, at si husband and wife, which is the foundation, is Jesus Christ. As long as you come to the Lord, as you come to go closer to the Lord, lalong tumitibay ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Ganun po dun sa atin na nandito ngayon, sa mag-asawa na hanggang ngayon, matibay ang relasyon, pagpatuloy nyo lang po yon at let God be the center of our marriage. Amen po? So, kailangan po yung mahalaga po yon na kung saan si God po ay lagi pong nasa sentro ng ating pagsasama. Yes, may mga trials, may mga pagsubok, hindi maaalis yan. Pero pagkasama mo si Lord, yung guidance ni Lord, sabi ng salita ng Diyos, we can do all things through Christ who strengthen us. Amen. Of course, nandyan yung gabay ng mga parents, nandyan yung gabay ng mga ninong at ninang at mga pamilya natin. Amen. So kahit anumang problema, pagsubok, mapapagtagumpayan nyo yan. Amen. Agree po ba tayo doon, mga parents? Agree po ba tayo doon? Na anumang pagsubok na dumating, basta inalaw natin si Lord, mapagtatagumpayan po natin yon. Amen? So, purihin po ang ating Panginoong Yesus. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen? So, ngayon po, as we proceed our wedding ceremony, napakahalaga po na we need to honor the parents. Sabi po na salita ng Diyos sa Exodus, no? Na kung saan, honor your father and mother, then you will live longer. And then He will bless you for the land that He will give you. So, pwedeng tumayo yung ating groom and Thank you po, Nay and Tay. Gift po para sa inyo. Finally, matatawag ko na kayong mama and papa. Thank you po. Marami pong salamat, Tay, Nay. Marami pong salamat. Sige po, we can go back to your seat na po.
Sige po, palakpakan po natin ang ating magigiting na tatay at nanay. At it reflects them the goodness of God kung paano po sila pinalaki. The Bible is the precious gift of God to man. The Word of God, it is the firm and sure foundation of every home. So itong magbibigay direction sa inyong pagsasama. At ito po ay galing sa Diyos, salita niya. As you read and meditate His Word, ito hindi kayo mapapahamak. And every direction of your life, nandito yon. Okay? Bibigay ko sa'yo. And then you'll give to your bride. Sabi po sa Joshua 1:8. Sige po, yung wife ko, pag-ibasa ng Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen. And then ito po nga ating treasures. Treasures na ibinigay ng it's a gesture na kung saan na si Lord ang ating great provider, as I give to you, na ikaw, Patrick, be a breadwinner of the family, and then poproteksyonan mo, aalagaan at magpo-provide ka sa bride mo at sa magiging anak mo. Pwede mo makibigay sa kanya. Sabi sa Ecclesiastes 5:19, Moreover, when God gives any man wealth and possession and enable him to enjoy them, to accept his lot and be happy all the days of his life, because God keeps him occupied with gladness of heart. Amen. Yung ating kambal mo ba siya? Yung ating ring. The shape of the ring, being circle, is the emblem of eternity. It is made of gold, the type of metal that is least tarnished and most enduring. It is to show how lasting, impressive is the faith now mutually being pledged. As a union now formed is to be sundered only by death, it becomes you to consider the duties you solemnly assume. If this be remembered and faithfully discharged, they will add to the happiness of your life. So kung paano po yung ring na ito, it is strong and it symbolizes infinity, ganun ang magiging pagmamahalan nyo sa isa't isa. Amen? As we continue, we will proceed later as the exchange of rings. Now we will proceed for the candle ceremony. Okay, why we are lighting up candles. Sige, pwedeng pag-ibasa sa 1 John. 1 John chapter 1 verse 5 to 7. This is the message which we have heard from him and declared to you, that God is light and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanses us from all sins. Amen. So kung paano po, as the Bible says, that He is the light, Jesus Christ is the light of the world, ganun din po. Tayo po minsan, we're living in darkness, but when we see the light, which is Jesus, kung gaano man po tayo karumi, kung paano po tayo makasalanan, pero hindi niya po tinignan yon. Ang liwanag na yon ay daladala ni Kristo. Kaya maging sa inyong pagsasama, ang liwanag na magbibigay sa inyo ang ating Panginoong Yesus. Amen. Pwedeng tumayo ang ating groom and bride at paki-assist po sila para sa microphone. Tingnan mo si Myra. Yan. Patrick, do you accept Myra
to be your lawful wedded wife, to live together according to the law of God in the holy state of matrimony? Will you love her, comfort her, honor her, and keep her in sickness and in health, forsaking all others and keeping yourself only for her, so long as you shall live? I do. Myra, do you accept Patrick to be your lawful wedded husband, to live together according to the law of God in the holy state of matrimony? Will you love him, comfort him, honor him, and keep him in sickness and in health, and forsaking of all others, keeping yourself only for him, so long as you shall live? I do. Thank you, Myra and Patrick. Now, we will witness the groom and the bride to light the unity candle. Marriage vows. Yan. Ito po yung inihintay natin na kung saan po you and I, even in the presence of the Lord, that vow is very important. As you give your solemn promise to pledge to your spouse in the eyes of men, in the eyes of God. When you made the vow, God is the main witness. That's why when you made a vow, make sure you will not break it. Hi, mahal. Ayun. Eto na. Ikinakasal na tayo. Totoo na to. Ayun. So, kapag pinagkwekwentuhan natin kung paano tayo nagkakilala, lagi tayong tumatawa, nagtuturuan kung sino ang may crush sa isa't isa. Ang hindi talaga maalis sa memorya ko ay nung una kang ipakilala sa akin dahil literal na nag-slow motion ang paligid with matching glitters effect pa na parang sa pelikula. Madami pang signs ang binigay ni Lord para masabi ko na you're the one. Isa na doon ay ang apelido mo, Patrick Juan. Isa sa mga pinagpapasalamat ko ay nahubog ang pagkakaibigan natin sa mata ng Diyos. Lumalim pa ito dahil sabay tayong naglakbay sa mga gawain para sa Panginoon. Hanggang sa umamin ka nga na hindi na lang kaibigan ang tingin mo sa akin. At ganun din naman ako sa'yo. Itinuring mo akong parang prinsesa. Buwan-buwan mo akong binibigyan ng bulaklak, pinapakain ng mga masasarap at paborito kong pagkain, ipinapasyal sa kung saan, isinisintas ang sapatos ko, matyaga kang naghihintay ng ilang oras kapag nagpapasalon ako. Binibitbit mo ang mga shoulder bag ko dahil ayaw mo akong mapagod. Pinapatawa at pinapagaan ng loob ko sa mga panahong malungkot ako at marami pang iba. At sa ngayon, sa araw na ito, saksi ang Diyos, ang ating mga magulang, pamilya at mga kaibigan. Ako ay nangangako sa iyo na mamahalin kita, aalagaan kita, at irerespeto kita bilang asawa ko. Ipinapangako ko sa iyo na hawak kamay nating tatahakin anumang daan ng ating lakbayin. Ako ang magiging sandalan mo, kaagapay mo, ang tahanan mo. You will never be alone in this marriage, mahal. Kasama mo ako sa lahat ng laban sa buhay. Magkasama nating tutuparin ang mga pangarap natin. Bubuo tayo ng masayang pamilya at Diyos ang magiging sentro ng ating pagsasama. I have a prayer for you, mahal.
Lord Jesus, our Heavenly Father, I thank you for Patrick's life. Thank you for giving me this man that is so kind, gentle, and loving. I pray that you always protect his mind, body, and soul. Please keep him away from any works of the enemy and away from any temptations in this world. May you guide him to be a husband and prepare him to be a father to our children. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. I love you so much, my love. Palakpakan po natin si Myra sa kanyang vow kay Patrick. Okay, Patrick, it's your turn. To my beloved wife, sino mag-aakala na tayo pala ang nakatadhana para sa isa't isa? Pinagdadasal ko lang parati kay Lord na makatagpo ng isang babae that I will spend the rest of my life with. Sino mag-aakala na magkakatotoo yung sinabi ng papa ko na bago ako pumunta sa yayihan, ang hanapin ko to partner is nurse. What a coincidence na magkatotoo lahat ng yun at yun na nga. Yun, nasarapan ko na yung pinagdadasal ko. At sa ngayon, nandito ang pamilya natin, mga kaibigan, mga pamilya, mga kamag-anak, at sa harap ng Panginoon para manood as we begin to make our lives together. Today and forever, magiging isa tayo. Tatawa tayong parehas, iyak tayong magkasama, mangangarap tayong dalawa, magdadasal ng sabay, at mag-stay together as one. Mahal na mahal kita. At mas mamahalin pa lalo habang tumatagal. Looking forward, alam ko na may darating at darating na ups and down sa ating bilang mag-asawa. At hindi yun magiging ganon kadali. But no matter what happens, we will always have each other. Gusto ko lang malaman mo na sobrang ganda mo ngayon. Yun. Tutulungan kitang bumangon pag down ka, susuportahan sa mga bagay na gusto mo. Gusto ko lang ulit sabihin na ang ganda mo ulit. Kaya hindi ko maalis yung tingin ko sa'yo. Gayun pa man, I have been dreaming of becoming what I am becoming when I am with you. Today, I can dream new dreams. Ngayon, nasa harapan kita, alam ko you are more than I could ever imagine. Hindi ko alam kung paano mo gagawin yun, pero alam ko you will continue to amaze me, to help me grow, to achieve my goals. Nakikita ko na hindi lang kita gusto, kundi kailangan kita. Na ikaw ang sagot sa mga tanong ko, na ikaw yung missing piece sa buhay ko, at perfect na regalo ni Lord para sa akin. Forever, Myra, I promise to be everything you need and everything you want. Aalagaan kita at sa magiging anak natin. Ililid ko ang pamilya natin at i-guide closer sa ating Panginoon. Mahal, you are my always and forever. Hanggang sa huling hininga ko, hanggang sa hindi na tumibok ang puso ko, mula ngayon hanggang sa wala ng bukas. At gusto ko lang sabihin na ikaw ang pinakamagandang dumating sa buhay ko. I love you, Mrs. Ko, with the love of the Lord. I I, state your name. Patrick Juan, Take you, Myra, take you, Myra, to be my wedded wife, to be my wedded wife, to help and to hold to help and to hope. from this day on, From this day on, for better or for worse, for better or for worse, for richer or for poorer, for richer or for poorer, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, till death do us part. till death do us part. According to God's holy law, According to God's holy law, I give you my sincere promise. I give you my sincere promise. Kay Myra naman. I state your name. Myra Flores, Take you, Patrick, take you, Patrick, to be my wedded husband, to be my wedded husband, to have and to hold to have and to hold, from this day on, from this day on, for better or for worse, for better or for worse, for richer or for poorer, for richer or for poorer, in sickness and in health,
in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, till death do us part, till death do us part, according to God's holy law, according to God's holy law. and I give you my sincere promise. And I give you my sincere promise. Thank you. Now we will witness now for the exchange of rings. Paki-assist na lang yung paki-hawakan yung microphone. Mauna si Patrick. The wedding ring is the outward and visible sign of an inward and spiritual band that unite of two loyal hearts in love. So kung paano po, sinabi ko kayo sa kanina, kung paano po itong katibay, at the same time, kung paano po ito ay symbolize infinity, ganun magiging ka-strong ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. Kung paano maging matibay, of course, by the foundation of the guidance of the Lord sa inyong buhay. Amen? So, Patrick, as you give this to your right, a ring means two different things, a never-ending sign of love or shackle of unending miseries. To you, Patrick, this woman, Myra, will become your wife. Stand by your side, not under your feet. You have responsibilities of being head of this union. This is a great spiritual responsibility. This will remind you that she is your helpmate. So, siya yung magiging katuwang mo. Hindi siya katulong, kundi katuwang mo sa iyong buhay. The wedding ring must never be shackle or dominance, but always reminder of faith and love. Okay? Iyan mo na sa kamay, daliri ni Myra. Of course, tingnan mo siya. Okay, Patrick. In token and pledge Token and in pledge of the vow made between us, of the vow made between us, with this ring, with this ring, I marry you. I marry you. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and of the Holy and Spirit. the Holy Spirit. Amen. Okay, Myra. Suot mo sa daliri ni Patrick. In token and pledge In token and pledge of the vow made between us, of the vow made between us, with this ring, with this ring, I marry you. I marry you. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, and the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. Amen. Yan po yung kanina na symbolize you submit to your husband. And of course, the husband, Patrick, ikaw ang magiging protector, defender ng iyong magiging wife. The cord symbolizes infinity, the unending love. Binding husband and wife, total love now pledges to each other like a strong cord that shall never be broken. That cord symbolize kung paano yon ay magiging matibay ang pagsasama ninyo. Ganun din kung paano yung kasama niyo ang Panginoon. Magiging matibay ang pagsasama ng bawat isa. Since Patrick and Myra have both consented to come together in the holy matrimony before God and this congregation, pledging their sincere promises to each other, by the virtue of the authority vested upon me by the Church and by the Republic of the Philippines, I now pronounce you husband and wife in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Those who God joined together, let no man put asunder.
Amen po. At may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance on you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maaari po ba tayong tumayo? The newlywed couple, Mr. and Mrs. Patrick and Myra Juan. Palakpakan po natin ang bagong kasal. Okay, Patrick. This is it. Okay, muli palakpakan po natin ang bagong kasal. Okay, Patrick, you may kiss your bride. The Bride Tribe and the Groom Squad! Come on, ladies and gentlemen, pasok! Ay! Taas ang energy! May sariling choreography! Hoy mga millennial dyan, huwag nagpatalo dyan sa Gen Z. Isa lang. Alright, and now everyone, tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat as we are about to welcome the highlight of tonight's event, our newlywed, Mr. and Mrs. Patrick and Myra Juan! Clap your hands! Come on, everyone, let's sing together! All right, once again, congratulations and best wishes, Patrick and Myra! Yes. Come on, everyone, clap your hands! Battle of the Parents na ito. Sino kaya ang pambato sa fiesta? And of course, please join Ninongs and Ninongs, Captain Roger Callejo and Dr. Alfredo Callejo! Sige po, patagalan po to! Engineer Alexander Paul Villanueva and Mrs. Maria Rosalie Villanueva. Come on, everyone.
Roberto Obra Sibayan, Mrs. Evelyn Flores Sibayan. Councilor Ignacio Lagon Duhenya and Mrs. Teresita Gakayan. Come on! Retired Police Lieutenant Fausto Rodolfo Cantora and Miss Nerissa Lagasca. Retired Police Captain Roland Paredes Campos and Dr. Flossie De Sena. Retired Police Field 4 Roger Cabigas and Mrs. Mercy Cabigas. Come on, lahat po tayo dito sa harap! Retired Police SPO4 Hernando Azad and Mrs. Jesalita Mazuan. Pastor Ronaldo Sumat and Mrs. Pastora Maricel Sumat. Mr. Mario Mina and Mrs. Dora Mina. Barangay Chairman Federico Valdez and Mrs. Clemens Lenny Chan. Come on, let's fire up the stage on the dance floor. Mr. Camelo De La Cruz and Mrs. Olivia De La Cruz. Mr. Manuel Islava and Mrs. Janet Islava. Mrs. Amina Soriano and Mrs. Amelia Bessa. Mrs. Janet Raquepo and Mrs. Jovelyn Pack. Mrs. Renata Sikora and Mrs. Jocelyn Go. Come on, Ninongs and Ninongs, dance! Hey, hey, hey! Patibayan ng mga legs! Patibay ng balakang! Alright, thank you so much po, ladies and gentlemen. That's the live godparents of our newlywed. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying. Through the winning and losing and trying, we'll be together. 'Cause I will be. Ladies and gentlemen, once again, the mother and son dance. Palapakan po natin. Patrick, pwede mo nang ihatid si Mami pabalik sa upuan. And now, requesting for the father of our beautiful bride, Mr. Dante Flores. Please approach your daughter for the father and daughter dance. If I could catch a star for you, I swear I'd steal them all tonight, to make your every wish come true, your every dream for all your life. But that's not how the story goes. The world is full of perfect plans. If there's a promise that I broke,
today officially starts the Forever of Patrick and Myra. They will be celebrating it with a dance. Patrick, sunduin mo na si Mrs. mula kay Daddy. Palapakan po natin once again, Mr. Dante Flores. You know, ladies and gentlemen, our newlywed in their first official dance, Mr. and Mrs. Patrick and Myra 1. You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lies, and people that talk too much. You got the kind of look in your eyes as if no one knows anything but us. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I'll ever need. I'm so in love, so in love, so in love, so in love. You look so beautiful in this light, your silhouette over me. The way it brings out the blue in your eyes is the tenor. And now to the family, relatives, friends, and guests of our newlywed. This is now the perfect moment for you to shower them with your financial blessings. Just say the word through the night. Okay, Myra, feed your husband. Okay, and of course, the cake cutting ceremony will be sealed with Kiss me a kiss. out of the bearded barley nightly beside the green, green grass. Wala ba tayong palakpakan dyan? Parang kami lang dito sa gilid ng kinikilig. Ayan. First of all, good evening everyone. Are you having fun? Ayun, congratulations to my sister. Yung bunso namin ay talagang ikinasal na. Yung bunso nila nanay at tatay, kinasal na din. Kung dati, ikaw yung maid of honor, ako yung bride. Ngayon, ikaw na yung bride at ako din ang maid of honor. Di ba? Sabi nga ni Pastor kanina, put God at the center of your relationship. Subok na namin yung mag-asawa. And in every situation na gagawin nyo sa buhay nyo, hingin nyo yung patnubay ng Panginoon. And we are so happy for you, for the both of you. And Patrick, welcome to our family, ading ko. And we are so happy for you both. God bless you. Andito lang kami and we love you both. Yun lang. Thank you so much. Now let's hear from the best man, Sherwin. So, first of all, congratulations to both of you. Pwede po ba ang call a friend doon sa table number 7? So, to my dearest brother, Patrick, and now official sister-in-law, Myra, congratulations on your wedding day. I wish your marital bliss forever. Everyone, please raise your glass to our newlyweds. Okay, now everyone, I invite you to join us in the wine toasting ceremony. Please raise your glasses. And at the count of 3, let's all shout cheers to the newlywed. 1, 2, 3. Cheers to the newlywed!
Okay, so sir, you have to show us your best sexy dance move. Napaka-supportive ni Pastor. You have to show us your best sexy dance move while you are approaching your wife right here. Gusto ko yung support ni Pastor, Ate Pastor. Galingan mo ha, naku, sinasabi ko sa iyo. Ang approval manggagaling sa 500,000 guests natin at sa misis mo. Pag nag-thumbs down yan, kahit na isa sa mga yan, extended tayo hanggang alas 12 ng gabi. Oo. So, kailangan nating galingan. Atras pa ng konti para meron ka pang ano dyan. O, lagpasan mo yung main shooter natin. Oo. Yeah, baby. Ay! Takot umulit. Oh! More! Lower! Lower! Ah! Ay, alam na alam ang gagawin. Praktisado. Ah! Kailangan mong pumasok. Pasok! Uy, ang bilis! Ah! Nagulat po ako kasi nung nag-start po tayo, apakahinhin. May itinatago po pala. Parang maganda. Parang nag-enjoy ka po sa ilalim. Kaya pala, itong table naman na ito, kung gustong-gusto nyo yan, oh. Nagtitripan kayo. Sir, naging ano pa to. Sir, dito kayo. Dito ka po. Harap po tayo sa ating viewers. Live na live po tayo ngayon sa Wawa Win. Ay, ano bang pangalan? Roda. Roda and? Alan. Roda and Alan. Para lang po sa klarifikasyon ng lahat, magkaano-ano po tayo? Magjowa po. Jowa po. Kala mo nagiinuman lang tayo sa kanto, ah. Shot puno! Magjowa, okay. So, may tanong ako sa inyong dalawa. Dapat sabay, ha, ang sagot. Kakatakot, di ba? Bakit parang natakot ka doon? Sabay dapat, ha. Ilang years na kayong magjowa? 13. Bakit ang tagal? Ba, nag-iisip tayo, Roda? Oo. Nagbibilang. 30. Ilang taon na ba? Oo, 30. 30 na. Sabay ulit, sabay. Dapat, may happiness naman yung sagot. Ano ang tawagan ninyo? Love. Ay, magaling. Nag-practice. Parang nabigyan na to na underground na ito kanina. Na heads upan. Sorry. Love, 13 years. Saan kayo unang nagkita? Lorma. Ay! Sa Lorma kayo na nagkita. Okay. 13 years, ang tagal. Are you looking forward for the 14th year? Bakit po? Tinatanong ko naman yung, di ba? Bakit ikaw parang, sir, hindi pa tayo nagsisimula, parang tagaktak na yung, kinakabahan tayo, ah. Pressure. Kinakabahan tayo. Fresh sa first year. Mag-refer sa first year. Pero paano kayo bakit kayo nagkakalala? Like, classmates, schoolmates? And, okay, saan ka po nag-work ngayon? Actually, sa Saudi, medtech. Okay. Sa Saudi, umuwi ka lang for the wedding? Yes. Ay. At saka Christmas. Minsan ang celebration. Ay, hindi ikaw yung dahilan. Umuwi para sa kasal at Christmas. Charot. Sorry lang. Alalala. Parang mag-tropa lang. Sir, ikaw po, saan ka po nag-work? Sa NEDA po. NEDA Region 1. Sa NEDA. Okay. Okay naman yan. Kung paano naman yun na-handle yung LDR? Ganun talaga. You have to work sa relationship ninyo.
Parang kinakabahan ka din, ma'am. Oo, ganun. Okay. Sige, para mawala ang kaba natin, pahiram po ako ng upuan. Ito na lang. Sir, pwedeng pasuyo. Sir Alan, pasuyo naman ako ng upuan. Oo. Kasi minutusan ko pa, di ba? Sir, ma'am, upo ka dyan. Sir, doon tayo. Nakita mo naman. Asan po yung tropa ng dalawang to? Palakpakan nga po yung tropa ni Alan at ni Roda. Kayo ang dahilan. Krampingan mo, bro. Confident. Confident. Okay. Palakpakan naman po natin si Alan. Come on, DJ. Play the music. Oy! Ay, sabi ko sa'yo, LDR kasi. Wow! Paikutan mo, sir. Paikutan mo. Sa left, pero ilalabas hanggang leeg. Mas tuwa yun. Oo, tuwa yung mga bata. Sir, kung makalagay ka naman ng garter, akala mo salawal naman yung sinusuot. Baka ganun ka naman. Apakabilis. Yung mala in-enjoy. Parang sinuotan mo lang ng panty. Palakpakan naman po natin. Oo, para magbibilisan. Okay, palakpakan naman natin ating lucky couple. Sir and ma'am, please have a photo up. Okay, sir, what's your name? Charles po. Charles and? Sophie. Charles and Sophie, magjowa, mag-asawa? Magjowa lang. Bakit parang kinakabahan mo? Ito naman, wala pang tanong na totoo. Ilang years na kayong magjowa? 11 po. Uy, 11! Uy, 11 years. Sana lagpasan natin. Nakakatakot yung cut niya. Sarap. Sarap lang. 11 years. Okay, thank you po. Ma'am and sir, what's your name po? Aris po. Aris. Aris and? Lenny. Aris and Lenny. Sir Aris and Ma'am Lenny, married? Yes po. Ilang years na pong married? Bakit sir nakita niyo po yan na? Ilang years na married? Tinignan niya asawa, ikaw ang sumagot. Magkamali ako. Ilang years na sir? 12 po. 12 years nang married. Ilang years po kayong mag-boyfriend, girlfriend before you decided to get married? Ilang years na kayo together bago nagpakasal? +4. So, 4 years magjowa, 11 years na married. Ay, okay. Ito na. Si ma'am kinikilig. Wala pa! Namumula, ma'am. Namumula tayo. Ma'am, anong name? Annie. Annie. Ma'am Annie and Sir? Randy. Sir Randy. Ma'am Annie and Sir Randy, ilang years magjowa po tayo? Bakit ba? Di ba mag-shota po tayo? Married pa. Ilang years na pong married? 22. Oh, 22. 22. Happily married. Sir, happily married. Wala ba natakot ka doon sa happily? At least tuwang-tawa po tayo, no? Happily married. Sabi ni Sir, yes po. Okay. So dito po, kailangan po natin yung newlywed dito sa harap. Dito po tayo, Ma Myra and Sir Patrick. Dito sila sa gitna. So we have 4 pairs na po ng couples dito sa harap. This game is Oo, sir, di ba? Sa asawa tatabi. Oh. Sabi niya, asan yung asawa ko? Saglit. Yan. Alam niyo po, sa 3 pares mo, kayo po ang kinikilig na kilig talaga. At palalaman po natin kung paano mag-kiss ang 22 years ng kasal. Ay, naku, mamula akong sinasabi pero alam niyo na kung anong ibig niyang sabihin. Okay. So,
Kinabahan ako doon, mama. Saglit pala ako pinagpawisan. So, ma'am, kunwari, itong couple natin, show us your love. Kung paano sila mag-kiss, gagawin nyo din. Now, kung paano mag-kiss, gagawin nyo din. Paano mag-kiss, gagawin nyo din. Alright? Okay. So, hindi po, iunahin po muna natin sila. Sabay-sabay ba? Di ma'am, I will give you your own moment. Yung pinaka-aantay nyo. So, ito yung mga bagets. Okay, so, Charles and Sophie tuloy. Charles and Sophie, paano mag-kiss? Show us your love. Kiss me quick while we still have this Sabi, okay naman yan, Pastor. O, diba? Pastor, okay naman siya. O, mga pa-eme-eme lang. Ganon nga ba talaga? Hindi si Myra ang nagsabi nun, ha? Okay. Now, Myra and Patrick, gayahin ninyo. 1, 2, 3, go! Kiss me. Okay. So, ito na. Paano mag-kiss? Wala pa, sir. Wala pa. Mamaya pa. Oo. Paano mag-kiss ang 11 years ng kasal? 1, 2, 3, go! Ay! Payag ba tayo doon tinakpan? Sorry, ang nagsabi, sila. Oo. Who are we to go against them? Ulitin natin. Wag daw po nating isensor. Oo. Paano mag-kiss ang 11 years ng kasal? 1, 2, 3, go! Kiss me. Ay! Barley nightly beside the green grass. Swing, swing. Okay, Myra and Patrick, gayahin nyo. 1, 2, 3, go! That dress kiss me. Eto na! The milky twilight lead me. Kuya Rande! Strike up the band and make the fireflies dance. Natatakot akong magsalita. Paano maglaplapan? Paano mag-kiss ang 22 years ng kasal? 1, 2, 3, go! Me, I love the bearded barley nightly beside the green grass. Swing, swing. Kung nada dyan, makayaya ako. Parang di namin nakita. Hindi namin, mga anak. Kung nada ka tignan, hindi po namin nakita. Nakita niyo po ba dito? Nakita po hindi do? Hindi. Oo. Ulitin po natin. Paano po mag-kiss ang 22 years ng kasal? 1, 2, 3, go! Kiss me, I love the bearded barley nightly. Makalang tayo sa'yo, umbing da. Okay na. Almost the same, pero mas matagal lamang yun. Oo. Mas malalim. may hawak. Okay, Myra and Patrick, go! Kiss me, I love the bearded barley nightly. Alright, palakpakan naman po natin the 3 couples here. Thank you so much. And of course, my prizes po kayo, courtesy ng ating couple. Asa na po yung mga prizes natin? Kukunin pa po natin sa pagudpud yung mga prizes. Sorry na. Thank you so much. We will just hand you your prizes later on. Now, Patrick and Myra, let's go back to the couch. Una, ang papasalamat ko sa Panginoon. Pangalawa, yung mga ninong at ninong asan na? Wala na yung mga iba. Pangatlo, yung mga supportive na relatives namin, both sides. Maraming salamat sa inyo. Kay Myra at kay Dave. Ay! Sorry. Patrick. Sino po yun? Yung isa kong,
Manugang. Ah, Sorry ah. Mayroon lang akong kaunting tips sa kanila para successful yung ano nila, yung pagsasama nila. Kailangan lang yung kagaya sinabi ni Pastor kanina na good communication. Laging magandang pang-uusap, wala yung bulyawan, ganon. Saka communication tapos na. Ano pa yon? Sandali, wala akong maririnig. Consultation, sa rin yun. Consultation and information dissemination. Yun lang. Sana kalimutan ko yung kodikuko kaya yun lang. Good luck sa inyong dalawa. thank you so much. That's once again the father of our beautiful bride, Mr. Dante Flores. Maraming salamat po. Now let's call the father of the groom, Mr. Manolito Juan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang may papayo ko sa dalawa, siguro, uulitin ko rin yung sinabi ni Pastor dahil yun ang pinaka-suited na words kasi love, respect, trust, and communication. Kasi the best way to have a good relationship is a continuous communication. Kasi kung may continuous communication, malalaman nyo yung ideas both of you. Trust, dapat magtiwala kayo sa isa't isa. Although there are up and downs, may pagkukulang din ng bawat isa, pero dapat magtiwala ka pa rin sa iyo, both of you. Respect, ganoon din po. Dapat may respeto sa bawat isa. And the best is love. Kasi kung wala na yung love, masisira na yung relationship nyo. Yun lang at good luck and congratulations. Thank you so much, Mr. Manolito Juan. Now let's go to we still have Ninong Roger Cabigas. Ninong Roger Cabigas. Good evening po. Ang mensahe ko lang sa inaanak ko, saka kay Patrick, ulitin ko lang yung sinabi ni Pastor din na wala rin ako masabi. Love, respect each other, at kung halimbawa meron kayong sigalot sa bawat isa't isa, wag kayong mag-atubili na tawagin kami, nandito lang kami. At kailangan pag mayroon kayong problema, ayusin nyo within 24 hours. Okay? Yun lang ang mensahe ko sa inyo. Best wishes. Good luck. God bless. Yes, thank you so much, Ninong Roger Cabigas. Okay, now let's call Ninang Emily Soriano. Magandang gabi sa both couple. Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking mensahe sa inyong dalawa, Myra and Patrick, dapat
una, magmahalan kayo. At nakikita ko naman na mahal nyo ang bawat isa. Kasi yung mga mata ninyo ay nag-spark. Panatilihin nyo yan hanggang forever. Yun lang at best wishes. Thank you so much, Ninang Emily Soriano. Halos 3 out of 4, inulit ang... Bakit hindi si Pastor? Okay. Maraming salamat po. So, anyone else who would like to give a message po para sa ating bagong kasal? How about the friends? Friends of the newlywed. So, nasubaybayan po namin yan, yung mga heartbreaks niya hanggang sa ano, di ba? Oh, yes. Pero ngayon, kasi tinatawag ko po siyang mami. Sa group of friends po kasi namin, meron po kaming mga tawagan. May mami, may kapatid, ganyan. So, siya po yung mami ko. Ngayon, may daddy na ako. So, mami, daddy, ayun. So, ayun nga po, mami, daddy, we wish you kung ano man yung mga desires niyo sa buhay ninyo. And now, you will start another chapter of your lives. Sana, ganun pa din. Alam kong may mga priorities na. Siyempre, iba na yung priorities natin, lalo we're starting a family na. Pero nandito lang kami sa tabi ninyo. Wait, mami, tatabi ako dyan. So, nandito lang kami if you need someone to talk to, if you need someone pag magbabakasyon ulit kayo dito, nandito lang kami. Ready kami para i-welcome pa din kayo sa family. So, mas malaki na yung family natin. Again, we love you both. And then, oh, hindi pa rin namin naririnig yung tawa mo, mami. Hinihintay namin. Yun talaga hinihintay namin buong gabi. So again, congratulations and we love you. Thank you so much. Okay, now let's call... okay, isa-isa. Bakit po hindi na lang tayo lahat pumunta doon? Okay, di ba? Kasi lalapit pa po ka. Okay. Ibigay na po natin. Kaya... College friend po ako ni Mai. Actually po, ngayon lang po ulit kami nagkita. Siguro mga after 10 years, 11 years. And nung nag-meet po kami, as in wala pong pagbabago. Gaya po ng sabi ng high school friends niya, as in yung tawa po talaga niya yung, yung nare-remember namin sa kanya. And Beb, Patrick, I want to congratulate you. Napakaganda at napakagwapo nyo today. Sobrang saya ng puso ko para sa inyong dalawa. And sana palagi kayong gabayan ni Lord sa mga plano nyo sa buhay. Tsaka sobrang maraming salamat sa pag-invite. Thank you. Thank you po. Thank you so much, Dayan Rivera. Parang weird, no? Bangin yung kapangalan mo talaga. Okay, so now, last one for the group. The Beshies. Okay. Hi, Nak! So, high school friend din po ako ni Myra. So, we've known each other for like 10 or 15 years. So, who would have thought na dadating tayo sa ganitong point ng life natin? Pat and Myra, I'm so happy for you guys. I wish you all the best. Super, 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 super happy ako for you. Pat, alagaan mo yung nak ko, ha? Myra, mahalin mo yung husband mo. Sobrang mahal na mahal namin kayo. Andito lang kaming mga high school friends mo, walang iwanan. Okay. Hello po sa lahat. Salamat po sa pagstay hanggang sa dulo. Ayun. First and foremost, thank you, Lord, Father God, of course, for this wonderful event. This will not be possible without your guidance, Lord. Thank you, Lord. And sa parents namin na napaka-supportive, na sinasamahan kami sa lahat ng lakad namin. Nay, Tay, Mapa, thank you so much po. We love you. And to my 2 sisters and brothers-in-law, thank you so much for being with us and assisting us. We love you. Wala na yung isa nagpapatulog na ng anak. And to my bride squad and team groom,
flower girls and bearers, thank you so much for accepting the role. You are all beautiful tonight. And to all our ninongs and ninangs, thank you so much po for your presence tonight. It means a lot po sa amin na makapunta po kayo. Thank you po so much. God bless you all po. And to our dear pastor, all the way to Dubai, and Pastor Ronaldo Sumat, and his wife, our Pastora Maricel Sumat, and together with Lola Kicks, maraming salamat po for being here and for guiding us all throughout from preparation to our big day. God bless you po. Salamat po sa pagiging second parents namin sa Dubai for guiding us and loving us, taking care of us. Thank you so much po. And to our relatives and friends na nandito ngayon, Team Florence family. Thank you so much. Alam ko mag-stay kayo until the end, so walang iwanan. Thank you so much sa presence nyo. Nag-enjoy ako dahil isa kayo sa dahilan kung bakit masaya ako ngayon. Kasi it's like a family reunion ulit. Thank you. I love you all. And to my friends, hi! Woo! Todo na to. Hi, Chelsea! Woo, Chelsea! Asa yung mga anak mo, Charot? Mabig anak! Asa yung jowa mo? Arlene, Nakshi! Cha! Krisha, wag kang tatawa-tawa dyan. O, Dayan, babe, yung dalawa natin nasa ibang bansa. And to my Mommy Roda, alam ko next na kayo ni Daddy Alan. So, mag-prepare na kami. So, ayun, thank you so much for your presence. Love ko kayong lahat. And, ikaw. Thank you po sa pagpunta dito sa big day po namin, sa mga relatives, friends, cousins. Maraming salamat po sa suporta po ninyo itong gabing to. And of course, magpapasalamat po ako sa mga suppliers namin. Sa venue po, thank you po sa Vista La Vita by Ma'am Vita. And to our photo and video by Sir Lester. LC Photography and Studio by Sir Lester Cardenas. And sa Bridal Hair and Makeup Artist, Project Glam by Sir Mark Dixon, Hair by Sir Peter Malyare, Glam Team, Jayshan, Barbie, JL and Christine. Thank you so much po sa pagpapaganda at pagpapagwapo sa amin ngayong gabi. The best, the best team. And sa catering po, Dustin's Dishes by Sir Dustin Hilumen. Thank you so much, Sir Dustin, sa napakasarap na dinner ngayong gabi. And mga crew meals and entourage meal, maraming salamat po. Ang sarap po nung cordon bleu. Tsaka nung isda. Lahat, masarap. Thank you so much po. And Flowers and Styling, Dacunos Blooms by Sir Charles Dacunos. Napakaganda po ng event ng venue natin, tsaka nung tunnel, because of Sir Charles Dacunos. And yung ceremony po pala kanina sa labas by Sir Dustin po yun. And sa Trusses, LED Wall Lights and Sounds by Flip Fat Studio. And sa aking bridal gown from Dharma Saya Tailoring in UAE. Ayun. Filipino designer din yung nag-design nitong gown ko. So, proud to be Pinoy. Charot. And groom suit by Rimini Palace Fashion sa UAE din. And invitations and signages by events by Tita Marnil. And grazing table by Dion's by Dayan Dakanay. Lechon by Mr. Melvin Munar. And ang ating napakagandang cake. Tingnan nyo yung cake. Ang ganda-ganda. By Mimi's Cake by Joyce. And photo booth, Smiles Infinity photo booth. Thank you po. And band
Thank you sa band, Purple Hail. Thank you, Purple Hail. Ang galing-galing. And, of course, host, to our very lovely and bubbly host and DJ spinner, the bubbly host, Miss Diane Rivera. Siya po talaga. Siya po talaga. And our DJ spinner, Mr. Hubert Buado. Yes. Yes. And of course, hindi po ito mangyayari lahat kung hindi po dahil sa overall planning and coordination. Events by Tita Marnil. Yes, palapakan naman Let's po give natin a warm yan. applause to Tita Marnil, our fairy godmother. Thank you so much po, Tita. Ang ganda-ganda po ng wedding namin because of you. Thank you so much po. Thank you so much. Dahil doon alam mo sa pinunta, kape. Humingi na agad na. Thank you so much, of course, for trusting us to supply your needs for today's event. And syempre, ang isa sa mga pinaka-importanting supplier ninyo, supplier ng laughter and support, it is the crowd. Palapakan naman po natin ating mga sarili. Thank you for being so supportive of our couple.